sa lahat. Hintayin muna po natin sila na makaupo po sa maayos na upuan. No? Okay. Yan. Sige po, pakibati muna ang katabi. Sabihin mo sa kanya, magandang umaga sa iyo. Salamat sa Panginoon at patuloy ka pa rin no, sa gawain ng Panginoon bagamat mainit ang panahon. Pero hindi siya umubra sa pananampalataya na meron ka. Amen? No? Hallelujah. Now, meron lang po akong request sa bawat isa bago po tayo magpunta sa Word na tingin po kayo rito, okay lang po ba na ipanalangin natin yung ating pamilya? Okay. Lalo na yung mga mahal mo sa buhay na hindi mo pa nakakasama sa Panginoon. Ipanalangin po natin sila, no? Mga anak po natin, kapatid po natin, magulang po natin na malayo pa sa Panginoon. No? Dahil napakaseryoso na po ng panahon ngayon. Yes. No. 2 araw nakalipas, nanaginip po ako, 2 magkasunod na araw. Ang unang araw, napanaginipan ko ang mga ahas ay pumasok sa loob ng tahanan. Maraming, anong tawag po doon? Piniluputan. Marami pong nasakal, maraming pamilya na nakita ko na pinipulputan po ng kaaway. Nakita ko rin sa isang panaginip ko na may mga taong nakupo sa upuan na ang ahas ay nandun sa ilalim at basag ang ulo. Tinanong ko ang Lord, ano kaya ang meaning po nito? Bakit may mga tahanan na pinipulputan at may mga tahanan na merong taong nakaupo at nakita ko yung ahas, basag ang ulo. Kinabukasan, sumunod na araw, nanaginip ulit ako na nagkaroon ng napakalaking baha. At maraming bahay ang tinangay. Iyak ako ng iyak sa gilid. Iyak ako ng iyak sa gilid. Alam niyo, pagkagising ko, na para ako natulala dahil sobrang hindi ko alam kung hindi ko naiintindihan yung mensahe ng Panginoon, nababagabag ako, ano yung pangungusap ng Diyos. Mahirap din kasi mag-interpret ng panaginip. Kaya lagi kong pinagpipray kay Lord. And then, yesterday, sa word ni Lord sa akin, sa devotion ko, dinala niya ako sa 2 Peter chapter 3, na kung saan ang sabi doon, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Ang Diyos ay nagpapasensya. Ang dahilan kung bakit hindi pa siya dumarating sapagkat nais niya ang bawat isa ay magsi sa kasalanan at hindi mapahamak. Tanong ko, Lord, bakit hindi church? Kasi sanay talaga ako, ang church nakikita ko. Totoo po yun. Madalas nakikita ko simbahan. Pero dito, nakita ko mga tahanan, mga bahay na talagang pinapasok ng ahas. Mayroon mga pamilya na nagtatagumpay. Ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang presence ng Lord nandun sa tahanan. At mayroong pamilya na talaga namang kontrolado ng kaaway. Walang katahimikan, kapayapaan. At yung bawat isa, pinapalabutan ng kaaway. Kaya sabi ko, Lord, pwede ba bago kami magsimula sa Word? Kasi po, hindi ko po alam kung pinagpipray niyo po mga mahal niyo sa buhay. Hindi ko po alam. No? Pero ang pangungusap po ng Panginoon sa atin, mag-intercede po tayo sa kanila. Na wag natin silang ibigay sa kaaway. Ilaban po natin sila sa panalangin.
Amen po ba doon? No? Bago po tayo magpunta sa word, manalangin muna po tayo. Pag-pray natin yung ating pamilya. Marahil, iba sa inyo, hindi na siya nasasama sa panalangin mo, yung pamilya mo, mahal mo sa buhay. But right now, yung message sa'yo ni Lord, pray for your family. Ipag-pray mo, kapatid. Ipag-pray mo. Magulang mo, ipag-pray mo kung wala pa sila sa Panginoon, na makakilala sila, magdala ang Diyos ng kaligtasan sa tahanan mo. Ang kaaway na parito upang pumatay, magwasak, magnakaw. Hindi siya titigil, hindi niya tatantanan na sirain ang pamilya mo, na makuha ang pamilya mo. Hindi titigil ang kaaway. Hindi siya maglulubay hanggat hindi niya nananakaw ang lahat-lahat sa inyo. Kaya ngayong umaga, binasag ni Lord ang routine natin. At ang pangungusap ng Panginoon, pray for your family. Inaatake ng kaaway ang bawat tahanan ngayon. Kahit Kristiyano yung tahanan, inaatake ng kaaway. Inaalisan ng kapayapaan, ng katahimikan. Nagdadala ang kaaway ng kaguluhan. Maraming inaanod na tahanan. Umiiyak. Maaari sa tingin mo, Kristiyano ka, pero yung pamilya mo, hindi na doon nakikita yung liwanag na mula sa Panginoon. Pag-pray mo sila ngayon, be serious in your prayer. Kasi kung darating pala si Lord ngayon, marami pala sa mahal mo sa buhay mapapahamak. Hinihintay ng Diyos ang pamilya mo makakilala sa Kanya. Panalangin mo sa Panginoon na palayain ang pamilya mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa pamilya mo. May maganda siyang plano. Huwag kang masanay sa setup kung sa tingin mong napakapangit. Hindi pa tapos ang Diyos. May plano ang Diyos na maganda sa pamilya mo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. May pamilya nagtatagumpay. May pamilya naghihirap. Pray for your family. Pray for them. Mag-intercede ka sa kanila sa umagang ito. Huwag mo silang bitawan sa panalangin. Nakikita ng Diyos ang laman ng puso mo na gusto mo silang maligtas, makakilala. Nakikita ng Diyos ang laman ng puso mo. Na ginagawa mo ang lahat para maging liwanag sa tahanan. Nakikita ng Diyos, maging ang mga gawa mo, nakikita ng Panginoon. And there's always hope in the Lord. Lagi may pag-asa sa Panginoong Yesus. Buhay ang Diyos, may ginagawa ang Diyos. Hindi maiksi ang kamay ng Panginoon para hindi sila abutin. Hindi mahina ang kamay ng Diyos para hindi sila iligtas. God is all-powerful. God is Almighty God. He is the God of salvation. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ibahin mo, i-rebuke mo mga gawa ng kaaway. Pag-aaway, kahirapan, kayabangan, pagmamatigas ng puso, pabagsakin mo ang kuta ng kaaway. Ang grace ng Lord, kapatid, hindi ka lang niya dadalhin sa langit.
Ang grace ng Lord ay may kapangyarihang pabagsakin ang kuta ng kaaway dito sa lupa. Grace of the Lord is so powerful. Hallelujah. 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 Patawarin niyo rin po kami, Panginoon, sa aming pagkukulang. Kung hindi namin nagagawa, Lord God, ang pagiging liwanag sa aming pamilya, Panginoon, tulungan niyo po kami na magawa po ang inyong kalooban sa aming tahanan. Hindi lang siya isang bahay, kapatid, tahanan yan. Maganda ang disenyo ng Diyos sa tahanan, maganda ang plano ng Diyos sa tahanan. Kaya ngayong umaga, hayaan natin na ang banal na Espiritu, habang nandito tayo, may ginagawa ang Diyos, bumibisita na ang Diyos sa tahanan natin, sa pamilya natin. Bumabagsak ang apoy at tinutupok ang gawa ng kaaway. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, salamat po. Salamat po sa pangungusap mo. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka po namin, O Diyos, nadakila ka po namin sa lahat ng ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise. Palakpakan po natin si Lord. Sige po, punta po tayo sa word ng Panginoon. And today we're going to talk about spiritual blindness. Okay, spiritual blindness. Alam ng kaaway na nirarally natin ang pamilya natin. Alam ng kaaway na hindi na tayo mapipigilan na ibahagi ang salita ng Diyos. Abutin ang mga tao sa paligid natin. Alam ng kaaway yon. Kaya ang Panginoon meron siyang mensahe ngayong umaga. Now, let's talk about spiritual blindness. Now, when we talk about blind, the word blind, tingnan ko po yung meaning nito, no? Biblical meaning ng spiritual blind. Ang nakalagay po dyan, unable to see, to discern, and think clearly. Okay? Pag sinabi pa lang spiritual blindness, ito yung kawalan ng kakayanan mong makakita, no? Makaunawa, o maka-address ng mga gawa ng kaaway. Hindi mo alam kung opportunity na dumarating sa iyo ay talaga bang blessing or yan ay trap ng kaaway. Spiritual blindness. No? Hindi mo maunawaan, nakakarinig ka na salita ng Diyos, pero hindi mo siya maintindihan eh. Unable to think, no, clearly. Maganda naman, malinaw naman yung paliwanag sa iyo, pero hindi mo ma-absorb. Are we getting this? And having no knowledge or not realizing something, no? Hindi mo siya ma-ponder, hindi mo siya yung bang mapaglaruan sa isipan mo. Kasi nga walang nare-retain eh, no? Walang knowledge, walang truth. And spiritual blindness is being unable to see the truth of God through Jesus Christ. Unable to see the truth. Pag ikaw pala ay bulag sa spiritual, hindi mo nakikita yung katotohanan na mula sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan po, pag sinabing spiritual blindness, no? Hindi mo makita yung katotohanan. Hindi dahil sa wala yung katotohanan, nandyan yung katotohanan, pero hindi mo makita. Amen po ba doon? Amen po ba? So Satan is focusing on keeping unbelievers from seeing the light of the gospel, the light of glory, the glory of Christ, who is the very image of God. Ang kaaway po ay talaga namang nakasentro, no, ang kanyang mga ginagawa sa mga tao na binubulag niya upang hindi nila makita ang liwanag na na kay Kristo. Amen po ba doon?
Amen. Ibig sabihin, Christ is the very image of God. That's the Bible tells us. Pero a lot of people, makikita natin, nire-reject nila si Christ. Yung pagiging God ni Christ, pinapalitan nila ng small g. Mas nagko-consult sila sa small g kaysa capital G. Amen po ba doon? And the Bible tells us in 2 Corinthians chapter 4 verse 3, tingnan niyo po itong sinabi po ni Apostle Paul. Sabi niya, if the good news we preach is hidden behind, a veil is hidden only from people who are perishing. Tingnan niyo po Sabi niya, if the good news we preach is hidden behind a veil, ano yung ibig sabihin ng veil sa Tagalog? Takip. It is hidden only. Kanino? From people who are perishing. Sa mga taong napapahamak. Sa mga taong napapahamak. Kasi nga, pag wala ka talagang makita at naglalakbay ka sa mundong ito, talaga mapapahamak ka. Amen. Mahirap lumakad o maglakbay sa mundong ito na mayroong piring ang iyong mata. May nakatakip sa iyong mga mata. Amen po ba doon? Amen po ba? At anong dahilan itong veil na to kung bakit may mga tao na mayroong piring ang kanilang mata, may takip ang kanilang mga mata? Sinong may kagagawan? And verse 4, nakalagay dyan, Satan, who is the God, small g, of this world, ano ginagawa niya? Yan ang trabaho niya. Yan ang ultimate goal ni Satan para mapahamak ang tao. Sabi niya, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Pag ang tao ay bulag sa espiritual, wala siyang kakayanan na magtiwala at manampalataya kay Kristo. Ang resulta ng pagkabulag sa espiritual ay yung walang kakayanan ng tao na maniwala sa Diyos. People who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Verse 5, you see, we don't go around preaching about ourselves. We preach that Jesus Christ is Lord, and we ourselves are your servants for Jesus' sake. For God who said, let there be light in the darkness. He has made this light shine in our hearts so we could know the glory of God that is seen in the face of Jesus Christ. So the Bible tells us there is a veil that keeps unbelievers from seeing the gospel. There's a veil. Ibig sabihin, may takip. Yung mga taong wala pa sa Panginoon, piniringan sila ng kaaway upang hindi nila makita yung liwanag na na kay Kristo, liwanag ng mabuting balita. Kaya kung meron kang mga kakilala na para bang ang tigas-tigas nila pagdating sa gospel, na para bang binabaliwala nila ang Diyos, kapatid, hindi silang may kagagawan lang noon. Kundi ang kaaway si Satanas, siya ang gumagawa at aktibong kumikilos sa mga tao na binubulag niya to sa magitan ng pagtakip sa kanilang mga mata. And the word veil is translated from the Greek word kalupsis, yung kalup, di ba? Kalupsis, which means to hide, to cover up, and wrap around. Yun pala yun. Pag sinabing veil, may cover. Pag sinabing veil, naka-hide, nakatago, naka-wrap up. Amen po ba doon? So,
it is important na maintindihan po o ma-realize po natin ng mga unbelievers po, hindi nila makita yung ganda ng mabuting balita kasi nga merong veil. May nakakover sa kanila. No? May nakatakip sa kanilang isipan. Amen po ba doon? No? Para hindi nila makita yung light at hindi nila makita yung truth. Sino po dito na-experience mo na yung mga blindfoldan ka? Okay? Pag sinabing naka-blindfold ang isang tao, hindi ibig sabihin yung mga bagay-bagay ay wala dyan sa paligid. Hindi mo lang talaga makikita kasi nga naka-blindfold ka. Pero ang totoo, yung mga bagay-bagay nandyan lang. Amen po ba doon? Amen po ba doon? No? Kapag naka-blindfold ka, yung mga bagay na nandyan, hindi mo siya makikita kasi nga may naka-cover sa mata mo. Amen po ba doon? Kaya maraming mga tao, hindi nila makita yung katotohanan, hindi nila makita yung liwanag ni Kristo, hindi dahil wala si Kristo, hindi dahil wala ang katotohanan. Nandyan ang katotohanan. Nandyan si Kristo mula sa pagiging Diyos. Nagkatawang tao pa nga eh. Amen. Amen. Inilantad nga ni Jesus kung sino ang Diyos eh. Kung ano yung dakilang plano ng Diyos, kung gaano kamahal ng Diyos ang tao. Nandyan. Nandyan si Jesus para baguhin ang buhay ng tao, para iligtas ang tao, para palayain ang tao. Nandyan ang kapangyarihan ng Panginoon. Nandyan ang presensya ng Panginoon. Nandyan ang katotohanan. Kaya lang hindi nakikita dahil kasi nga ano po, may nakatakip. Amen po ba doon? Ulitin ko hindi ibig sabihin hindi mo nakikita ay nangangahulugang wala. Andyan ang truth. Amen? In fact, maraming mga tao may Bible pero hindi naman binabasa eh. Tama po ba doon? Maraming mga tao pumunta sa simbahan pero hindi naman talaga nakikinig. Amen po ba doon? Ganun po nangyayari. And not only that, the Bible tells us in verse 4, sabi niyan, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. So, why cannot people see the glory of Christ? It is because their minds are blinded by Satan. Mas malala pa itong pagkabulag na to sa pagkabulag sa physical na mata. Kasi dito yung pagkabulag sa kaisipan na eh. Corrupted na yung kanilang isipan. Controlled na ng kaaway. Na-impluensyahan na ng kaaway ang kanilang isipan. Ibig sabihin po nun, blinded the minds of those who don't believe. Kaya corrupted na, hindi nila magawang maniwala. Para sa mga tao, hindi lang si Kristo ang nag-iisang pinagmumulan. Ang buhay na masagana, hindi lang makikita kay Kristo. Ang pag-asa ay wala lang kay Kristo. Nasa sayo yan. Yung philosophy nila na basta pag-igihan mo sa buhay, magiging maayos din ang lahat. Kahit walang Diyos. Kaya ang dahilan kung bakit maraming tao walang time sa Panginoon. Amen po ba doon? Nagkakaintindihan po ba tayo? No? Kasi nga blinded sila. Merong veil na nakatakip. That's why hindi nila makita ang kanilang pangangailangan sa Diyos. No? Sabi niya, Satan, the God of this world. When you say the God of this world, kapatid, yung system kasi takbo ng mundo, kontrolado ni Satan. Yung sistema. Pagka ikaw, sumakay ka sa flow ng mundo, kapatid, dadaling ka nito papalayo sa Diyos. Kasi si Satan na nag-orchestrate po nito eh. Amen. Kapag sumakay ka sa takbo ng mundo, kaya sabi ni Apostle Paul in the book of Romans chapter 12, do not be conformed to the pattern of this world. Bakit yung pattern ng mundo papalayo sa Diyos? Dadaling ka niya sa lugar na makakalimutan mo ang Diyos. Amen. Amen. So, makikita po natin dito yung kaaway, yung influence ng kaaway. Ay grabe po ang influence po ng kaaway.
No, yung mga ginagamit ng kaaway, mga tao na talaga minamanipulate niya, kinokontrol niya para gumawa ng kasamaan, para mabilanggo sa bisyo, gumawa ng krimen, kontrolado, influence people and philosophies. Gamit po ni Satan po ito sa mga taong malayo sa Panginoon. Kapatid, gagawin lahat-lahat ni Satan para hindi makita ng tao si Kristo. Amen? Gagawin lahat ni Satan, ang lahat-lahat, para hindi makita ng tao yung liwanag ng mabuting balita. Bakit kaya, sa tingin ninyo, na ang kaaway, ayaw niyang ma-enlighten ang tao sa good news? You know why? Because in the book of Romans chapter 1 verse 16, sabi po dito ni Apostle Paul, I have complete confidence in the gospel. Bakit? Anong meron sa gospel? Because it is God's power to save all who believe. Eh siyempre, ayaw ng kaaway na maligtas ang tao eh. Kaya ang target niya yung isipan. Amen. Okay lang sa kanya mapakinggan mo ang word. Pero pagdating sa isipan mo, may veil. Eh di ba ang dami mo na siniran? Oh, hindi lahat na nakikinig sa'yo ay iniintindi yung sinasabi mo. Tama? Kaya, sino din nakaranas ka na nung nag-share ka, yung taong sinishare mo, nakikinig naman. Pero tingin mo, hindi niya nauunawaan. Tapos pag tinanong mo, walang na-retain, hindi niya naunawaan eh. Tama? Pag sinabi, nasa si Jesus, ay di sa langit. Ikakasabi mo lang, nasa puso na eh. Hindi niya ma-absorb. Minsan nagagalit tayo sa mga tao, ang tigas-tigas ng puso niya. Pero kapatid, tumatrabaho si Satan sa kanila. Amen. Minsan pinag-iinitan natin yung mga tao sa paligid natin, o mapapahama ka na talaga, ang tigas ng puso mo. Kapatid, may veil. You're barking at the wrong tree. Hindi ang magulang mo, hindi ang asawa mo, hindi anak mo, kalaban mo. Ang kaaway, naglalagay ng veil at binablind ng mga tao para hindi nila makita yung liwanag ng mabuting balita na kay Kristo. Kasi nga pag naintindihan to, pag nakita nila to, ang kasunod nito, kaligtasan ng tao. Kalayaan ng tao, kagalingan ng tao, eh ayaw ng kaaway yun. So the battle is in the mind talaga. Amen. Kaya mamaya, pag naghadel kayo, obserbahan mo yung kahadel mo, ang layo ng sagot. Naghahadel kayo, yung share ko ngayon, ang isi-share niya, yung devotion niya last month. Kasi bakit siya walang masabi ngayon? Wala siya naintindihan. Mahirap yun, nasa church ka pero may veil ka pa. Amen? Amen. So the word blinded in this verse, sabi kanina, no, the devil blinded the minds of those who don't believe. And yung word na blinded yan in this verse comes from the Greek word tuplo, which mean to dull the intellect or to make blind. Ibig sabihin, pinapurol yung kaisipan eh. Hindi talaga makakasalo yan. Mapurol yung isipan eh. Diba? Hindi lang siya slow. Akala mo lang slow siya umintindi. Pinapurol lang kaaway ang kanyang isipan para hindi niya maunawaan yung gospel. At hindi siya makareceive ng light ni Christ sa kanyang puso. Amen? So Satan has an ability to dull the unbeliever's thinking where the gospel is concerned. Ayan, tinatarget ng kaaway ang isipan ng mga tao pagdating sa mabuting balita. Usapan chismis, bukas yan. Usapan pagkakapirahan, bukas yan. Pero usapang gospel, sarado yan. Tama po ba doon? Kasi yung kinento sa'yo ng kapitbahay mo, mula umpisa hanggang dulo, alam na alam mo eh. Tapos tanongin sa'yo, alam mo ba John 3:16? Hindi mo alam. Amen po ba doon?
Tama po ba doon? Pagdating sa work, grabe. Pag naglagay ka ng resume, sobra yung effort mo. Talaga naman, lahat ng background nilalagay mo. Pero pagdating sa devotion, hirap na hirap ka. Wala yung interest. Bakit? Kapatid, nakakalungkot. Kasi ang kaaway, merong blind, merong veil sa isipan ng tao. Amin po ba doon? Amin po ba doon? Ang taong bulag ay ang taong hindi naniniwala kay Jesus. No? Ibig sabihin po dyan, yung root word ng tuplo, tingnan ko yung meaning nito, ang nakalagay, making smoke. Making smoke, ibig sabihin, yung blindness na binabanggit po dito sa passage ito, ikumpara mo sa smoke na kung saan, alam niyo yung zero visibility, nakapunta na ba kayo sa lugar na kung saan meron zero visibility? Eh talagang hindi, ang hirap pumunta, di ba? Pag napunta ka ng Baguio, pag napunta ka ng matataas na lugar, sa Tagaytay yan, pag nag-zero visibility yan, kapatid, eh wala ka talagang makikita. Yun yung blind. Yung blindness mo. Making smoke. Ang kaaway. Hindi mo na makita. Zero visibility. So, nandiyan ka. Nag-exist ka, pero wala kang makita. Bakit ang kaaway naglagay ng smoke? Amen po ba doon? Amen. Sabihin mo sa atin mo, huwag kang matakot, hindi para sa ito. Nasa kabilang side ka. Gusto ko lang maunawaan ninyo na hindi yung mga tao sa paligid nyo, huwag mo silang pag-initan. Kasi nga si Satan daw, siya raw yung nag-blind eh. No? Blinded, no? No, doon yung mga tao sa kasinungalingan ng kaaway. Amen po ba doon? So, being spiritually blind gives birth to destruction. Kaya marami mga tao napapahamak, nasisira buhay, kasi blinded sila eh. Amen? Amen? Spiritually blindness brings confusion into their lives, kaya marami mga tao confused, hindi alam yung left and right. Ang taas yung grade sa school, pero pagdating sa practical na buhay, puro mali ang desisyon. Tataka ka. Diba? Yung mga magulang, pag nilagay nila yung card ng kanilang mga anak, grabe ang taas. Pero pagdating mo sa, anak, bakit ganyan nangyari sa buhay mo? Yan tali-talino mo eh. Kasi nga, pagka-blinded ka, yung confusion, nandun. Kasi alam ko, okay lang pala, hindi pala okay yon. Yun, distraction na yon. Amen po ba doon? So, zero visibility, napaka-delikado po nito. So, in other words, people don't see Jesus not because they are stubborn or they are too sinful, but because they are blind. Hindi dahil sa salbahe yung magulang mo, salbahe yung asawa mo, yung anak mo, hindi. Ang dahilan kasi, blinded sila ni Satan. At nakakaawa. Kaya nga tayo kaya pag hindi mo naintindihan to, mahirap sa iyo panalangin yung tao na pakiramdam mo, tingin mo, tigis ang puso sa Panginoon eh. Kaya naisang Lord na maunawaan mo to para magkaroon ka ng burden sa kanila. Nakakalungkot pala, nakakaawa pala itong magulang ko. Tinalukbungan na ng kaaway kaya hindi nakikita si Kristo. Amen po ba doon? Blinded. They don't understand the message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Bakit? Kasi meron spiritual barrier sa isipan ng mga hindi mananampalataya. Hanggat hindi naaalis yung veil, yung takip na binigay sa kanilang kaaway, ginawa sa kanilang kaaway, sa kanilang isipan, kapatid, hindi magagawa ng tao na ibigay ang buhay sa Panginoon. Hindi magagawa ng tao na magkaroon ng pananampalataya sa Diyos hanggat hindi nawawala yung veil na yun, kahit kaano kaganda. Yung pagpe-present mo ng gospel, kahit gaano kaganda yung sermon, tutulugan niya lang yan. Tingnan mo yung katabi mo. Amen po ba doon? Kahit gaano kaganda yung pag-present mo sa good news, at sinabi mo lahat-lahat, namatay si Lord sa'yo, binigay niyang buhay sa'yo para maligtas ka, lumaya ka, gumaling ka, pero pagdating sa kanya, nakagano lang. Ha? Mas babalik ulit sa dating buhay. Pero ang ganda naman ng paliwanag mo, umiyak ka pa nga, sinabi mo, pinako ko si Jesus. Dahil ba, hindi effective ang gospel? Effective ang gospel. Yun nga lang,
hanggat hindi naaalis yung veil, hindi makukuha ng tao na manampalataya sa Panginoon. Kasi nga walang nakikita eh. Amen. Amen po ba doon? No? Hindi pa rin mababago ang kanilang puso hanggat nandun pa rin yung barrier, yung cover sa kanilang isipan. Hindi dahil sa nireject ka nila. Sino din na-reject ka na nag-share ka ng gospel pero na-reject ka? Kapatid, hindi ikaw ang nireject nila. Yes. Ang totoo, si Christ talaga ang nireject nila. Kasi po, ang sabi po sa verse 5, tingnan natin, yung kasunod, sabi niya, we don't tell people about ourselves. Hindi naman yung sarili mo sinishare mo sa iba eh. Amen pa ba doon? Sabi diyan, but we tell people that Jesus Christ is the Lord. So yung nireject nila, hindi ikaw. Kasi hindi ka naman nag-present na sarili mo. Ang present mo si Jesus. Amen po ba doon? So, and we tell them that we are your servants for Jesus. You see, yung mga tao hindi nag-receive ng gospel na sinare mo, kapatid, hindi ikaw ang tinanggihan nila, kundi si Jesus ang kanilang tinanggihan at ang dahilan kung bakit sila tumanggi sa gospel kasi nga merong veil. Malinaw po ba sa atin? Ang tanong, siyempre mahal natin yung yung pamilya natin. Tama po ba doon? Yung mga mahal natin sa buhay, hindi natin sila ibibigay kay Satanas. Ilalaban natin sila sa Panginoon. Eh kaya lang ang tanong, paano maalis yung veil? Tama po ba doon? Paano maalis yung veil? Tingnan po natin. Kapatid, we cannot change people. Only God can. Kahit galing-galing mo magpaliwanag, hindi mo kayang baguhin ng tao. Tanging ang Diyos lang ang may kapangyarihang bumago sa puso ng tao. Amen. Amen po ba doon? And the Bible tells us, tingnan niyo po ito, for God who said, let there be light in the darkness. Let there be light in the darkness. Has made this light shine in our hearts so we could know the glory of God that is seen in the face of Jesus Christ. Alala niyo po ba kung paano nilikha ng Diyos ang mundo? Ano unang sinabi? Let there be light. Dahil nung panahon na ang mundo ay nasa madilim na kalagayan. Sabi niya, let there be light. Kailangan ng madilim na kaisipan ang kaliwanagan na galing sa Panginoon. Kailangan ang Diyos ang mag-illuminate sa kanila, mag-enlighten sa kanila. Hanggat hindi inaalis ng Lord yung veil na yon, hindi nila makikita ang Diyos. Pero sabi ng Panginoon, let there be light in the darkness. So Paul is using the idea of light and darkness. Amen? Yung mga tao na hindi paligtas, no? Na ang kanilang puso ay hindi lang basta matigas, kundi madilim, maitim. No? Ang kanilang isipan ay madilim, maitim. Bakit? Kasi po pinagdilim po ito ng kaaway ni Satanas. Amen po ba doon? Kaya yung mga tao, mapapansin mo, in-invite mo sa church pero ayaw pumunta sa church. Tama po ba doon? Invite ka naman ng invite. O kaya naman, may naisama ka sa church, pero yung pagkapunta sa church, parang wala lang sa kanya, hindi na bumalik. Amen po ba doon? Hindi mo sila masisisi sapagkat ang puso nila ay madilim. Ang kanilang isipan ay madilim. Kaya sabi ng Lord, let there be light in the darkness. No? Si God lang makakapag-remove ng veil na yon. Ang Diyos na nagsabi na magkaroon ng liwanag sa kadiliman, ang siya ring nagbigay ng liwanag sa ating isipan para malinaw nating makita ang liwanag na naki Kristo sa pamamagitan ng mabuting balita. Amen po ba doon? So, anong dapat natin gawin? Well, kung si God lang ang makakapag-alis, let's pray for them. Ask the Lord. Kasi hindi mo kaya. Unless si God ang mag-alis ng talukbong na yon, yung veil na yon, yung takip na yon, kapatid. Hindi na makikita ang Diyos.
Ipanalangin mo sila, idulog mo sila sa Panginoon. No? Bakit po, kapatid, meron spiritual warfare. Yes, may spiritual warfare po tayo. Hindi sila basta-basta bibitawan ng kaaway. Yung sa tingin ng kaaway na sa kanya, hindi siya ibibigay ng kaaway basta-basta. Amen po ba doon? Pero hindi po tayo papayag na magtagumpay ang kaaway laban sa ating pamilya at mga mahal sa buhay. Sabi po sa Bible, 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5, we live in this world, but we don't fight our battles in the same way that the world does. The weapons we use are not human ones. So, hindi mo makukuha yung asawa mo, yung magulang mo, sa laban ng pisikal. Okay? Kahit sakali mo yan, para patanggapin mo sa hindi yan uubra. Kasi hindi yan ang laban natin. Our weapons have power from God and can destroy the enemy's strong places. We destroy people's arguments. And we tear down every proud idea that raises itself against the knowledge of God. Yung mga taong nire-reject ang Lord, na nagmamayabang, nagmamataas. And we also capture every thought and make it give up and obey Christ. Let's fight back in the name of Jesus. Amen. No? Pray for them. No? Ask God to shine the light of the gospel in their hearts and in their minds. Ask the Lord, Lord, kung paano mo inalis yung takip sa aking isipan, kung paano, Lord, nagliwanag ang pag-ibig mo sa akin, kung paano nakita ko yung ganda ng mabuting balita, Panginoon, gawin mo rin ito sa aking pamilya. Alisin mo, Panginoon, yung talokbong sa kanilang isipan. Yung tabing, gamutin mo, Lord, yung pagkabulag nila sa spiritual. Pray that God would remove the veil, then act. Act. Huwag mauunay yung aksyon na walang panalangin. Bago ka maging mahusay sa pag-share ng gospel, bumabad ka muna sa panalangin. Kasi pagdating sa panalangin, hindi ikaw ang tumatrabaho. Ang Diyos ang gumagawa para sa iyo. May ibon. Amen po ba doon? Yung talokbong, bumaba na. Umalis na. Makakakita ka na ulit. Amen po ba doon? Yes. Kaya yung taong seryoso na maligtas ang kanyang pamilya, siya rin yung taong seryoso na manalangin. Kasi siya yung tao na umaasa sa Diyos na, Lord, kung hindi mo aalisin yung veil sa kanila ng kaaway, Lord, hindi nila makikita ang liwanag na mabuting balita na kay Kristo. Kaya, Panginoon, muli mong pagliwanagin ang gospel sa buhay ng aking pamilya. Magliwanag ito sa kanilang puso. Magliwanag ito sa kanilang isipan. After mo mag-pray, kapatid, i-reach out mo sila. Then act. I-reach out mo. Amin po ba doon? Kasi kapag ikaw ang nauna, delikado. Hayaan mo muna si Lord ang mauna. Manalangin ka lang. Kapag si Lord ang nauna, pag tinanggal niya yan, pag sinare mo yung gospel, ay nako, sapul na sapul. Tandaan mo, walang matigas na puso. Kapag yan ginalaw na ng Diyos, wala silang laban sa Panginoon. Kung ang kaaway ay may kapangyarihan lagyan ng veil ang mga tao para hindi nila makita ang liwanag na mabuting balita, ang Diyos naman ay may kapangyarihan na mag-alis nito. Amen. Amen po ba doon? So pray, no? And reach out. Kasi nakakalungkot, nakakaawa. Yung mga taong natalukbungan ng kaaway, nabulag ng kaaway. Kaya wag natin silang bitawan sa panalangin. Now, ang tanong, dito po ako magtatapos. Pastor, kung ang Diyos pa lang nag-aalis ng veil, buti na lang, Lord, naliwanagan ako ng pag-ibig mo. Naisip niyo ba yon?
habang sinishare. Kung si God ang nag-aalis ng veil, kapatid, praise the Lord. Kung ang kaaway, kapatid, naglalagay siya ng veil, at ang Diyos ang nag-aalis ng veil, naisip mo ba, ay buti na lang nakakilala ko. Tama ba? Eh, natawag doon? Grace. Grace lang talaga. Yes. Grace ni Lord ang kumilos sa atin. Kung bakit nakita natin, wala tayong magagawa eh. Hindi nga natin kayang alisin yung veil eh. At dahil ang Diyos ang nag-alis para sa atin, grasya niya yun. Grace lang, Lord, yun. Bakit? Kasi nung una, hindi mo naman kilalang Panginoon eh. Nung una, malayo ka sa Diyos. Ibang-iba yung ginagawa mo sa kalooban ng Panginoon, malayong-malayo, salungat na salungat. Pero yung shinare sa iyo yung gospel, nakita mo, nagliwanag sa iyo yung kabutihan at pagmamahal ng Panginoon, yung liwanag ng mabuting balita, kapatid. Anong tawag doon? Grasya ng Diyos. Kasi, kung hindi niya gagawin yon, hanggang ngayon, bulag pa rin tayo. Pero nais ng Panginoon, tayong mga naliwanagan, ang lumapit naman sa Kanya para mamagitan sa mga mahal natin sa buhay. Dahil kung nagawa yun ng Diyos, mamamagitan ng Kanyang biyaya sa atin, magagawa rin ninyo ng Diyos sa pamilya at mga mahal natin sa buhay. Dahil ang Diyos lang ang pwedeng makapag-alis. Siya lang ang pwedeng makapagbago sa isipan at puso ng tao. Kung ikaw ay naligtas, kung na-receive mo yung gospel, hindi dahil sa magaling kang umunawa, hindi dahil sa matalino ka. Sa totoo lang, napakasimple po ng gospel. Kahit hindi mo na kailangan maging cum laude para maintindihan. Simple lang, namatay si Jesus para sa iyo. Amen? Pero kahit simple yan, sa marami, hindi naiintindihan. Kasi nga blinded. Pero nung sinare sa iyo, tumama sa puso mo, naliwanagan ka, sabi, let there be light in the darkness, sabi ni God. Bakit? Kahit gaano kadilim, pag ang Diyos gumawa ng liwanag, mawawala ang dilim. Kung bakit madilim ang kanilang buhay, madilim ang kanilang isipan, madilim ang kanilang puso, yun ay dahil ang kaaway ang gumawa ng pagkabulag nila sa espiritual. Kaya nga, nung tinignan ko to, pinag-aralan ko to, sabi, kaya pala si Apostle Paul, gano'n na lang yung pasasalamat niya sa Diyos. Kasi alam niya na, buti Lord, kinatagpo mo ko. Kalaban mo ko dati. Persecutor ako, mamamatay tao ako eh. Hindi ako naniniwala sa iyo. Pero yung enkwentro ni Pablo sa daan papuntang Damascus, grasya ng Diyos yun. Sinong mag-aakala yung taong napakasama according sa kanyang bibig? Wala nang mas higit na masama, chief of sinner nga daw siya eh. Sinners eh, bakit? Siya na yung pinakamasama sa tingin niya eh. Hindi niya lang basta nireject si Christ, kinalaban niya si Christ talaga. Lahat ng mga followers ni Christ gusto niyang hulihin, pagbayarin, patayin, pahirapan. Pero along the way doon sa Acts chapter 9, inengkwentro siya, nakakita siya ng liwanag. Mula sa langit, liwanag ni Kristo yun eh. Hindi siya yung nag-first move para makita niya si Christ. Si Lord yung nag-first move para i-enkwentro, magliwanag ang Diyos sa kanya. At nakita niya sa pansamantala siyang napula. Kasi bakit? Talagang bulagang tao eh. Ang dahilan kung bakit kinalaban niya si Jesus,
No? Ayaw niya ng gospel. Kasi bakit? Bulag siya. Kaya sabi ng Panginoon, pumunta ka sa lalaki na sasabihin ko sa iyo, si Ananias, and then ipagpipray ka, tapos nakita mo gumaling siya. Pero nung nawala na yung kanyang pagiging blind, nakakita na siya. Nakita mo, handa na siya mamatay para kay Jesus. Totoo. Kaya siya nangangaral ng grace ni Lord kasi marami mga taong may veil pa ngayon. Blinded pa ngayon ni Satan. Pinangangaral niya si Kristo, saan naman siya mapunta? Kasi bakit? Tanging si Kristo lamang ang makakagawa para ang tao ay maligtas. Para ang tao maligtas. Kung nakakilala ka, praise the Lord. Amen? Amen? Alam ko, pinapasalamat mo sa Diyos yung taong ginamit. Amen po ba doon? Kasi dahil sa kanya nakakilala ka, pero alam niyo po, kahit sinong pastor na anointed pa ang gamitin, kung hindi aalisin ng Diyos yung talakbong mo sa isipan, hindi mo rin siya makikilala. Kaya para kay Pablo, Panginoon, hindi kita kilala nung una, kinalabang kita. Sino ba naman ako, Lord, para katagpuin mo, baguhin mo, gamitin. Grabe, ginamit pa siya ng Diyos. Powerfully and mightily. Dating bulag. Kaya kapag tingnan mo sarili mo, simple ni Apostle Paul eh. Tama po ba doon? Tulad ni Apostol Pablo, ganun din ang buhay din natin. Naging rebelde tayo sa Diyos. Masuwahin tayo sa Diyos. Matigas ang puso natin sa Kanya. Ang buhay natin, gusto natin tayo magpatakbo, hindi ang Panginoon. Ang kaisipan natin, wala kaisipan ng mundo. Makasalanan, mahalay, makasanlibutan. Kasi nga, dilim eh. Dilim. Pag madilim, may nakatabing. Pero nung kinatagpo ka ng Panginoon, sapul na sapul yung puso mo. Amen? Daman-dama mo yung pag-ibig ng Diyos. Kitang-kita mo yung kabanalan ng Panginoon na ng pagiging makasalanan mo. At dito sinabi, Lord, patawarin niyo po ako sa akin nagawang kasalanan. And then, what's next? Pinagamit mo yung buhay mo sa Diyos. At ginamit ng Panginoon ito para naman sa iba. Tawag doon, grace lang talaga ng Lord. Grace lang yun. Wala tayong pwedeng ipagmayabang eh. Wala tayong pwedeng ipagmayabang. Kung hindi dahil sa Kanya, sira pa rin at wasak pa rin ang buhay natin ngayon. Kung hindi niya tayo niliwanagan, wala. Malayo pa rin tayo sa Kanya. Mapapahamak pa rin tayo sa apoy ng impyerno. Pero dahil mabuti ang Panginoon, kapatid, tandaan mo, hindi nais ng Lord na mapahamak ni isa sa atin. At kung may mga tao na matigas ang puso sa Lord, huwag mo silang sisihin. Because they were blinded by Satan. Kung bakit nire-reject nila yung gospel, dahil may takip. At kung sa mensaheng ito, tanging si God lang ang makapag-aalis. Ask the Lord, Lord, kahabagan mo po ang pamilya ko. Lumalapit po ako sa iyo, Panginoon. Yung ginawa mo po sa akin, gawin mo rin po yun sa kanila. Tama po ba doon? Panginoon, dati mo kong kaaway, dati kitang kinakalaban, pero Lord, naging kaibigan mo ko, ginagamit mo ko ngayon, Lord, magagawa mo rin yun sa pamilya ko. Walang matigas, Lord, na puso sa iyo. Kaya silang baguhin ng biyaya mo. Pwede ba tayong lahat ay tumayo? Kaya yung 3 o 5 taong pinapanalangin mo, today, right now, ask the Lord. Ask the Lord, Panginoon, naintindihan ko po, ikaw lang ang may kakayanang mag-alis
ng takip sa isipan ng tao. Ikaw lang yung may kakayahan ng Lord na mag-illuminate or mag-enlighten sa isipan ng tao para makita ka, Lord, paano mangyayari? Napaka-imposible yata. Lord, ganito nakatindi yung lagay ng pamilya ko. Ganito nakatigas yung puso ng, paano mangyayari yan, Lord? Pag sinabi ng Lord, let there be light, and there was light. Kaya sabi ni Pablo, ako na ang pinakamasama, pero kinahabagan ako ng Diyos. Hindi niyabang ni Pablo yung pananampalataya niya sa enkwentro niya sa Panginoon. Ang alam lang ni Pablo, habag at biyaya lang ng Diyos ang lahat. Kaya yung ministry sa gospel, kapatid na, kung alam mo lang kung gaano ka-importante at kahalaga yan, na tayo yung namamagitan sa Diyos, no? Upang ang ating pamilya makakilala sa Panginoon. Right now, ask the Lord. Sige po, panalangin po natin ang ating pamilya na alisin ni Lord yung veil sa kanila, magliwanag ang mabuting balita, ang pagliligtas ng Diyos, tanggapin nila si Jesus bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas, the only way, the truth, and the life. And the Bible says that no one comes to the Father except through Jesus Christ. Through Him. Through Him. Through Him. At pasalamatan mo ang Panginoon kasi siya yung gumawa ng liwanag sa iyo. Siya ang umabot sa iyo. Siya yung nag-heal sa mind mo, sa heart mo, para makakita ka uli. Para maunawaan mo yung kanyang kalooban, yung kanyang plano, yung kanyang layunin sa buhay mo. Ngayon, hindi ka confused kasi alam mo yung word ni Lord. Alam mo yung word ni Lord kasi bakit? Wala na yung tabi. Hindi ka na madaya ng kaaway ngayon. Hindi ka na maligaw ng kaaway ngayon kasi yung truth nasa heart mo na eh. Nasa heart mo na yung truth. Alam mo yung tama't mali. Alam mo yung tama't mali. Kaya ngayong umaga, just give thanks to the Lord. Bigay mo kay Lord yung kaluwalhatian, pasasalamat. Na Panginoon, salamat, kinatagpo niyo po ako. Kinatagpo niyo po ako. Wala pong ibang ipagmamayabang kundi ang biyaya mo lamang. Ang kabutihan mo lamang, Panginoon. Ang kakayanan ko na magtiwala at manampalataya sa iyo, Lord, ikaw pa rin ang gumawa. Kung hindi mo inalis yung tabing sa aking isipan, Panginoon, no amount of faith, Lord God, para maging possible na makakilala ako. Pero Lord, dahil sa mabuti ka, dahil sa pag-ibig mo at di mo nais, Lord, na mapahamak ako, salamat, Panginoon, niligtas mo ko. Niligtas mo ko. Pinalaya mo ko, Panginoon. Niliwanagan mo ko, Lord. Ganon din ang gawin mo sa mga tao sa paligid namin. Salamat po, O Diyos. Ikaw lamang ang maluwalhati, Panginoon. Ikaw lang ang parangalan at maitaas sa lahat ng ito sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen.